Sa mata ng batas, iisa lang ang tagapagmana ng Nora Aunor, ang kanyang nag-iisang anak na si Ian De Leon. Pero sa mata ng puso, marami ang nagsasabing hindi lang siya ang may karapatan. Isang pangalan, isang pamana, isang pamilya na ngayon ay tila nahahati sa pagitan ng batas at damdamin. Isang kwento hindi lang ng kayamanan, kundi ng pagkakakilanlan, sakripisyo, at kung sino ba talaga ang may karapatang matawag na anak. Isang kwentong nagsimula sa pag-ibig at ngayon ay sinusubok ng katotohanang hindi kayang takasan. Balikan natin ang simula. Noong ang love team ni Ate Guy at Christopher De Leon ay hindi lang nagbibigay kilig sa pelikula, kundi nagiging simbolo ng tunay na pagmamahalan. Sa kasagsagan ng kanilang kasikatan, ang bawat eksena nila ay pinaniniwalaan ng masa, ngunit higit pa roon, pinaniwalaan ng publiko ang kanilang kwento sa tunay na buhay. Isang superstar at isang drama king na hindi lang naghatid ng mga iconic na pelikula, kundi bumuo rin ng isang pamilyang tila perpekto sa paningin ng marami. At doon isinilang si Christopher Ian Villamayor de Leon. Ngunit ang kanyang pagkatao ay hindi lang hinubog ng kanyang pagiging biological son. Hinubog siya ng isang tahanang puno ng magkakapatid, isang tahanang kung saan ang pagmamahal ang naging pundasyon, hindi ang dugo. Kasama niyang lumaki sina Lotlot De Leon, Matet De Leon, Kenneth at Kiko. Si Lotlot, anak nina Eva Rodriguez at Donald Olson, ay hindi lang naging bahagi ng pamilya, kundi naging unang anak sa puso ni Nora. Si Matet naman ay lumaki na si Nora lamang, ang kinilalang ina. Isang relasyong hinubog ng panahon, hindi ng papel. Sina Kenneth at Kiko, bagamat mas pribado ang buhay, ay bahagi ng parehong kwento, mga batang piniling mahalin, hindi obligasyong tanggapin. Sa loob ng kanilang tahanan, walang ampon, walang iba, walang mas totoo. Ang sukatan ng pagiging anak ay kung sino ang kasama mo sa hapag, kung sino ang kasama mo sa hirap, at kung sino ang tinatawag mong nanay. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike muna ang video na ito. Isang simpleng click lang, pero malaking tulong yan sa aming mga content creators para makagawa pa ng mga kwentong gaya nito. Maraming salamat po. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, may isang katotohanang tahimik na naghihintay, ang kawalan ng legal na adoption. Ang simulation of birth na ginamit noon ay tila maliit na detalye lamang, hanggang sa ito ang naging sentro ng pinakamalaking isyu ng kanilang pamilya. Habang lumalaki si Ian, hindi lang niya pinasa ng pangalan ng kanyang mga magulang, pinatunayan niya ang sarili sa pamamagitan ng kanyang talento. Sa murang edad, nakasama na niya si Nora Aunor sa pelikulang I Love You Mama, I Love You Papa, isang kwento ng pamilya na mas naging totoo dahil sila mismo ang gumanap dito. Ang kanyang pagganap ay hindi lang basta pag-arte. Ito ay emosyon na hinugot sa tunay na relasyon. Nasundan pa ito ng mga proyektong tulad ng The Floor Contemplation Story, kung saan muling nagtagpo ang kanilang landas sa isang mas seryosong drama. Mga proyektong nagpatunay na ang kanilang koneksyon bilang mag-ina ay hindi kailanman nawawala kahit sa harap ng kamera. Ngunit sa paglipas ng panahon, pinili ni Ian ang ibang landas. Unti-unti siyang lumayo sa ingay ng showbiz at mas pinili ang tahimik na buhay. Sa kanyang personal na buhay, nakatagpo ng pag-ibig kay Jennifer Orsin. Noong 2015, nagpakasal sila at nagkaroon ng anak na si Jaden, ang naging sentro ng kanyang mundo at ang naging dahilan para magpatuloy siya sa kabila ng lahat ng pagsubok. Ngunit ang pinakamabigat na kabanata ay dumating nang magkasakit ang kanyang ina. Sa mga huling taon ni Nora Aunor, si Ian ang naging pangunahing caregiver. Hindi ito simpleng papel, ito ay isang buong sakripisyo. Tinanggihan niya ang mga proyekto, iniwan ang spotlight, pinili niyang manatili sa tabi ng kanyang ina, araw-araw, gabi-gabi, hanggang sa huling sandali nito. Siya ang nag-aalaga, siya ang nagbabantay, siya ang gumagawa ng mahihirap na desisyon, at higit pa roon, siya ang naging taga-protekta. Siya ang nagsala ng mga bisita. Siya ang tumanggi sa interviews. Siya ang nagtakda ng limitasyon para mapanatili ang kapayapaan ng kanyang ina. Para sa iba, ito ay pagiging kontrolado. Para kay Ian, ito ay pagmamahal. Isang pagmamahal na handang tanggapin ang maling interpretasyon kapalit ng kaligtasan ng kanyang ina. Ngunit dito nagsimulang mabuo ang lamat. May mga kapatid na nakaramdam ng distansya. May mga tanong na hindi nasagot.
At ang mga tanong na iyon ay unti-unting naging pampublikong issue hanggang sa tuluyang sumabog. Hanggang sa dumating ang April 2025, ang pagpanaw ni Nora Aunor. Isang pagkawala na hindi lang naramdaman ng pamilya kundi ng buong bansa. Ngunit kasabay ng pagluluksa, dumating ang isang masalimuot na katotohanan, ang mana. Tinatayang higit 1 bilyon ang naiwan ng superstar. Isang kayamanang bunga ng dekada ng sakripisyo. Ngunit walang iniwang last will and testament. Walang malinaw na habilin. At dahil dito, ang batas ang umiral. Sa ilalim ng intestate succession, ang biological child ang pangunahing tagapagmana. At sa kasong ito, iisa lang ang kinikilalang legal heir, si Ian De Leon. Isang katotohanang malinaw sa papel, pero mabigat sa damdamin. Dahil ang 4 niyang kapatid na kasama niyang lumaki, na itinuring niyang tunay na pamilya, ay hindi kinilala bilang heirs dahil sa issue sa kanilang birth certificates. At dito lalong naging malinaw ang pagkakahati nang magkaroon ng magkahiwalay na paggunita para sa kanilang ina. Isang memorial na pinangunahan ni Ian at isang hiwalay na misa na dinaluhan nina Lotlot at Matet kasama ang kanilang mga kapatid. Isang simpleng pangyayari, pero sumasalamin sa mas malalim na katotohanan. Ang pamilya ay hindi naiisa ang direksyon. Kasunod nito, ang naging viral na post ni Matet De Leon. Ito nga pala ang ngiti ng mga ampon na walang mana. Mukha ba kaming may pake? Isang linyang tila biro pero punong-puno ng sakit. Sa kabilang panig, naninindigan si Ian. Para sa kanya, hindi ito usapin ng pagangkin kundi ng responsibilidad. Bilang anak na nanatili hanggang sa huli, pakiramdam niya ay tungkulin niyang protektahan ang legacy ng kanyang ina. At ngayon abala siya sa pagtatayo ng Nora Aunor Museum, isang proyekto na layong panatilihin ang alaala ng superstar. Isang lugar kung saan mananatiling buhay ang kanyang sining, ang kanyang kontribusyon, at ang kanyang kwento para sa susunod na henerasyon. Siya ay nakatuon sa alaala. Sa gitna ng lahat, nakatayo si Ian, isang anak, isang tagaprotekta, isang tagapagmana. At sa kabilang panig, nakatayo sina Lotlot at Matet, mga anak sa puso, mga anak sa alaala, mga anak na lumaki sa pagmamahal, ngunit ngayon ay naghahanap ng pagkilala sa harap ng batas. At dito nagtatagpo ang dalawang mundo, ang batas at ang puso. Sa huli ang tanong ay nananatili, sapat ba ang batas para tukuyin kung sino ang tunay na anak? O may mga bagay na hindi kailanman kayang sukatin ng dokumento? Dahil ang kwentong ito ay hindi lang tungkol sa mana, ito ay tungkol sa pamilya. Isang pamilyang minsang hindi nagtanong kung sino ang tunay, pero ngayon ay napilitang harapin ang katotohanang hindi madaling tanggapin. At marahil ang pinakamahirap na bahagi ng kwentong ito ay hindi ang hatian ng yaman, kundi ang tanong kung maaari pa bang buuin muli ang isang pamilyang minsang naging buo sa puso kahit hindi ito naging buo sa papel. At sa kwentong ito, ang ending ay hindi pa tapos.